Magandang araw mga Ginoo at mga binipini at lalo na sa ating mahal na guro, Misyala Malapit. Kayo ay malugod kong inaaniyahan upang pakinggan ang aking pananaw tungkol sa isyung RH Bill. Kung kayo ang tatanungin, kayo ba ay sasang-ayon o tututol dito? Bakit may mercy killing? Bakit may abortion? Bakit may mga fetus na tinatapon kahit saan? Kahit sa labas ng simbahan, wala na ba talagang takot at respeto sa Diyos ang mga taong gumagawa nito? Ngunit ano nga ba ang RH Bill o Reproductive Health Bill? Ang Reproductive Health Bill ay isang panukalang batas na naglalayong magbigay serbisyong pangreproduktibo para sa lahat. Kabilang na ang family planning o pagpaplano sa pamilya para sa mga mag-asawa, lalo na sa mga mahihirap. Ang kakayahang makagamit ng kontraseptibo na makatutulong sa pag-aagwat ng mga anak at upang makapagbigay ng angkop na impormasyon ukol sa pagpaplano sa pamilya na ligtas, epektibo at abot kaya. Sa ngayon, tanging ang mga may pambili lamang ng kontraseptibo ang epektibong nakapagpaplano ng kanilang pamilya. Ngunit, layunin ng RH Bill na matulungan ang mag-asawa na maabot ang nais nilang lakhi ng pamilya, habang isinasaalang-alang ang kalusugan ng mga anak at gayon din ng mga magulang. At upang maiwasan din ang maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Ang paggamit ng kontraseptibo ay hindi nangangahulugan ng aborsyon. Ito ay naglalayong maiwasan ang mga kaso ng aborsyon na dulot ng hindi planadong pagbubuntis. Maraming tao ang tumututol dito, lalo na ang simbahang Katoliko na naniniwala sa nakasaad na doktrina sa Biblia na ang bawat bata ay isang biyaya. At ayaw naman sa batas ng tao na ang bawat bata ay may karapatang mabuhay at magpakabuhay. Pero may mga tao ring sumasang-ayon dito, lalo na ang mga kababaihan, dahil maraming babae ang naaabuso ng mga asawa nilang bisyoso at gusto lang nilang mapangalagaan at maprotektahan ang kanilang mga karapatan. Ngunit kung ating titingnan, ang RH Bill nga ba talaga ang sagot sa pagbaba ng ating populasyon? Maraming tao ang tumututol dito dahil hindi ang paglobo ng populasyon ang dahilan ng kahirapan, kundi ang patuloy na pangungurakot ng mga nakaupo sa mataas na pwesto na namumuno sa ating bansa. Ano pa nga ba ang ating magagawa? Dapat magkontrol, pero ang pagkontrol sa tamang paraan at hindi labag sa mata ng Diyos. Kaya tandaan natin itong mga kabataan na ang pagkakaroon ng pamilya ay pinaghahandaan. Ang pagtatalik ay hindi pinaglalaruan. Ito'y may kabanalan dahil ito rin ay may kaakibat na malaking kasalanan. Ang isang babae at lalaki bago pumasok sa isang pagtatalik ay kinakailangan munang humingi ng basbas sa Diyos bago ito maisakatuparan. Ang lahat ay dapat gawin sa tamang panahon, edad, at kaisipan upang maiwasan ang kahirapan. Hindi lang sa pera, isama na rin ang respeto at pagmamahal sa tamang paraan. Kung sakali mang makagawa tayo ng kasalanan, walang dapat sisihin kundi ang ating katangahan at kapabayaan. Paalala, magpasya ayon sa inyong konsyensya at hindi sa bugso ng damdamin at kasakiman sa laman. Bagaman kung hindi maiwasan, kayo na ang mismong magkontrol sa inyong mga sarili upang hindi ninais na pagbubuntis ay maiwasan. Manalig tayo sa Diyos at sana ay bumalik tayo sa tamang daan gaya ng nakasaad sa Biblia. Magkaroon tayo ng respeto sa ating sarili at huwag natin ibaba ang ating mga moral. Muli, ako si Hannah Grace G. Galvez. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay kayong lahat!